Today is March 10, 2025. How are you? I hope you are fine. Able-bodied. This is your Papa Bot. As always, I'm here to guide you. I have no intention of becoming somebody through this kind of activity, video log in and reflection and talking about your life, our lives here on earth, the flow of our thoughts and the beats of our hearts. Yeah, there is somebody watching me. Maybe she is the one to close the gate. My orange and green, yeah, he's there. I think you saw her there moving. That's my wife. Yeah. Oh, there's somebody at the gate. Oh yeah, I have to remove my warmer. I dried it. Yeah, mama is there. Ma, bulad ko ng warmer ba? Waon mo lang karon ha. Basi magulan? Wala ka dayo na. Why? Pwede ko upo. Okay. Yeah, that's life. We have to be careful with our thinking. We are human. We are humans, the highest form of animals. Highest form of animals. Among animals, we can think. We can choose what is right, what is wrong. Oh my God. So why is it that the world is still not able? Almost most people just say their own or practice their own personal beliefs or something that is not conforming to the will of God. You know who is my God? My God is Jesus Christ, you know. He is prophesied flesh of God. See? When there is a prophecy, that's why we have prophets. God talked to them or showed them something like supernatural, a message from God. It's theophany. Prophets receive that, you know. And then there's someone who, like Isaiah, a prophet of God, told the people of the world during that time, because there was manuscript. What do you call that one? Scrolls or something, but there were evidences. There were such a thing as history. It was beautifully written and laid, and that's the source of our beliefs, the source of our faith, that we have God, you know. Yeah, we study today. We study the thought pattern of humans, the stubbornness of people since the prehistoric time until now. Why is it that we cannot even strengthen up our attitude? Look at this. It's not an imagination, it's really happening. What I mean is, I
let's say, we have leaders. Alam mo, hindi na tutuwa ang Panginoon kung maniwala tayo. May Panginoon tayo na Sir, good morning. May Panginoon tayo na sinusunod. O ginagaya-gaya nga na ang Holy Bible at Torah, ginagaya-gaya doon sa gumawa din sila ng Holy Scripture. Wala man problema kung gagawa. Wag lang patayan at extremism, di ba? Ang hugot ko extremism or else wala ako dito kasi kumpleto na ako naging tao ako. Ilan ba ilang gising na ako mula noon 24,000 mula noong 1958 hanggang ngayon, roughly 24,000 nagising at nagigising ako. Ginigising ako ng someone up there na gumawa sa akin, di ba? Kasi kung wala siya, wala tayo. Maganda naman kung nagdadasal ka, patuwad-tuwad ka dyan, pero nakapagtataka, malupit ang ugali ng iba. Ako I'm happy that I am a Christian. Yung hindi nga religion hindi, naging Christian lang dahil may Christ so root word, I don't know kung nung araw parang wala, parang sinusunod lang yung utos, ang sinasabi ni Jesucristo nung naglalakad pa siya. The beauty is may isulat. So yan ang batayan ng civilization natin. Cut mo na, rabbit trail. Alam mo kung wala yon, hindi tayo ganito, hindi tayo civilized. Pasalamat tayo, mayroon tayong parang role model na maging civilized tayo, di ba? Kasi kung wala yan, we don't know what to do. Kaya naisulat yan sa Holy Bible, sa Torah, Jewish book. Maganda naman. Ano bang mali doon? Nung gumawa kayo ng Holy Scripture, lalo-lalo na itong galing aklat daw galing ng Saudi na ginawa ng nobody at kusa na lang sumulpot at hindi pinalitan. Wag na sir, wag na kayong magsabi ng kung ano-ano diyan, katotohanan na mali naman. Binabaluktot nyo lang kasi may ano tayo, may feeling tayo na to become somebody, na naging arrogante tayo. Wala tayong moral ascendancy, na mali-mali ang sinusunod natin. Ito si Papa Bot nyo. Take it from me, bawat episode dito halos binabalik-balik ko lang yung topic. Salamat naman at na-open mo ang link na to. Kayo mga Tagalog, sinabi ko dyan, just translate what I'm saying. Dapat may translator kayo na Tagalog beside you. You have your own translator from the Philippines na makapag-explain ng sinasabi ko dito. Filipino translator to a foreign language para magkaintindihan tayo. Kasi kung wala, mahirapan tayo explain dito. Ang sinasabi ko, ang takbo ng utak ng tao. Di ba may sinasabi na do not steal or honesty? Number 1, hanggang ngayon paligsahan pa rin yung mga tao, kanya-kanya ng ipon ng lakas, invasion, takeover. Nakita mo yung property ng Russia, ang laki-laki ng Russia, di ba? Nilusob ang Ukraine sa kanila daw. Posible, kaya lang sa civilization natin ngayon, advance na tayo. Sir,
Madam, maraming madadamay yung sibilyan. O, di ba? Bakit ayaw mo pa ng... sa atin kasi parang greed, eh. Ayaw nating masatisfy. Hindi tayo masatisfy. Para tayong black hole, deep hole, na walang kabusugan. Swapang tayo, sir. Maniwala tayo. Sa kasibihan na yan na may kaswapangan yung isang tao. Pag umupo ka, gusto mo na kayo na ang hari. Nakuha mo na ang north, kuha mo pa ang south, at kung pwede buong Mindanao. Yun ang mga utak ng tao na parang black hole na walang kabusugan. Yeah, walang kabusugan. Ha? Parang bulsa na may butas. Ano bang pinagmamalaki mo sa mundo? Ibalik natin, ang topic natin, health. Unhealthy minds. O, di ba? Ito lang si Papa Bot. Dahil I'm going to attend to the needs of my grandkid, yung 5 years old ko na apo. Ito lang naman ang aking passion. Passion of Papa Bot. Di ba? Mas gusto ko pang ganitong trabaho eh, pero hindi ko sukat akalain na marating ko ito. I never thought of, basta lang nag-aaral lang ako, naging mabait na bata, respectful, wala akong ibang dati-rati nagpray lang ako, Lord, bigyan mo na lang ako na kahit ano, basta buhay lang, na nakakain, nakakabawas, nakakatulog, nagigising, di ba? Yun lang ang prayers ko sa Panginoon. I just seek God first. Yung pinaka-godly na ugali, bahala na si Lord kung bigyan ng additional perks yung mga prayers. Di ba? Humble down lang. Oh, wala. Dito tayo sa ano doon, oh. Yan, banana steak. Dito muna tayo. Matirik ang araw eh, oh. Talagang maliwanag ang kahapon umulan eh. Early morning ngayon nawala. Makulimlim pagising. Oh, di ba? Kaya sundan nyo lang si Papa Bot. Wala naman akong sadyang to become somebody. I can exit this world anytime, bringing my honor. Yeah, honor, yun lang. Sa ibang lugar, hipokrito, honor killing daw. Pag nagkamali yung anak niyang babae, pinapatay ng tatay ang babae dahil honor killing. Yan, sa Japan, harakiri yan pag nasuspect mo na nagnakaw. Sa atin dito, walang kabusugan talaga. Walang kabusugan talaga. Hindi mo alam kung ano ang kanila pagkatao. Oh, sa Pilipinas, talagang hindi mo maintindihan. Happy with the... Yeah, hindi mo maintindihan kung anong gusto nilang mangyayari. Oh, di ba? Walang kabusugan. Yan ang reflection ko. Paano ka naging ganyan? Halos lahat naman tayo sa itong mga matitino. Ang tingin ko kasi sa mga corrupt at mga greedy na tao, abno. Abno yan. Walang kabusugan. Abno yan. Walang kabusugan. Kaya kung ako magsasalita, sabi ko,
nagkabuhol-buhol at nagka-problema ang ating bansang Pilipinas dahil sa hindi maganda na mga leaders. May konti dyan. Sinusubukan na ng mga religious people na maghawak din ng country. Galing sa pulpito, naging politiko. Oh. Pwede naman. Kaya lang hindi natin masisiguro dahil may history ng pedophilia. May power na, nag-take advantage niya. At may mga goons. Nasa pulpito yan, may goons. May angel of death daw siya. Na grupo na papatay ng ayaw sa kanya yung kanyang law. Ang kanyang balaod, ang kanyang mga utos dapat sundin. At tapos kinukulikta yung magagandang mga babae at ginagamit-gamit. Mayroon dyan. Hindi madala ng AI yun. Hindi madala. Talagang gagawin ng tao yan na yung walang puso na tao. Sobra pa kay Satanas. Ginagamit mong pulpito para sa yung sariling kapakanan. Parami ka ng pera sa maling paraan. Hanggang ngayon hindi magkamayo ang buong mundo dahil magulo. Kaya end times nga, lalabas yung iba para magpaliwanag kung anong dapat gawin. Di ba? Ito si Papa Bot. Wala naman kayong maasahan dito kay Papa Bot. Sa akin lang, pag nasubaybayan nyo ako, jackpot ka na dahil marami kayong matutunan. Left the group. Good luck na lang. Kasi gusto ko rin kayo ay may katahimikan na mga pangarap mo sa buhay ay iyong makamit. But I'm still praying that you get the answers of your prayers. Kasi mabait na tao ka na din naman. Siguro sa tingin mo pag wala si Papa Bot mabubuhay ka. Okay. But tell you, I think this is God's channel. Kasi nabubuhay ako na may Jesucristo. Kung pwede, gayahin natin si Jesucristo. Yan ang utos niya. Huwag na kayong maniwala sa mga image, santos. Wala yan. Promosyon ng tao yan. Pride lang yan. Pag sinabing John 3:16, yun na. Wala ng Santa Dios, Santo Niño, Santa Barbara, ano yan. Marami-rami tayong mga media, messenger. Marami tayong binabanggit. Huwag na yan. Gawa ng tao yan. Sa sinasabi ko, ang utak ng tao talagang malisyoso. We were born basically stupid and callous and stubborn. Kaya mag-ikat kayo sa promosyon ng tao. Wala yan. Nagka-problema tuloy ang mundo dahil maraming mga matatalinong tao na ginagaya din Confucius, kung sino-sino dyan, matatalino, ginagawa nilang guide ng kanilang morality. Sa mga panahon na ito, mabuti na lang at nagising tayo. Pasalamat tayo na binuhay tayo ng Panginoon. Nagising tayo at nakaabot kayo sa channel na to. Na-open mo yung channel na to na nagsasalita si Papa Bot. Tama. May utak tayo, may buhay tayo. For what? According to the Holy Bible, we are just chasing the wind. Life is just chasing the wind. Walang kwenta. Mabuti pa, mag-isip ka kung paano ka mapunta ng langit ngayon pa lang dito sa mundo. I don't think mayroon tao na makapag-pray sa iyo na you were given the chance to trust and obey God and worship God through Jesus Christ. Then you ignored it.
And then, pag namatay yung tao, kung ilang-ilang beads ang hahawakan, ilang santos ang tatawagin, ilang tao ang magdasal para sa'yo, I don't think. Hindi kaya yan, sir. Ngayon pa lang, isipin mo, para maging maganda na ang mundo, na walang hipokrito. Nasisira kasi ang mundo dahil sa mga hipokritong tao. Oo. May utak kayo, no? Pasalamat kayo, buhay kayo. Tayo, pinaaral tayo from elementary hanggang iba dyan nakapag-college, yung iba hindi naman, pero may Panginoon. Oo. Kasi kung hindi mo isipin yan na may Panginoon tayo, lilihis ka ng landas, gagawa ka ng sarili mong plano. Oo, kung anong maganda para sa'yo. So parang you think that you can survive without the blessing. Alam mo, ito ang aking example ha. Sa Gaza Strip, doon sa western side along Mediterranean, western side ng Israel, may grupo dyan na terrorist. Hindi yata terrorist eh. May wrong ideology, may mali na ideology. Ang Hamas. Sa North Israel naman ay Lebanon. Dami-daming denomination kasi ng Islam. Mahutis, Sunni, puro sila may Allah. Yun daw ang God. Oh my God. Peace be upon their God. 'Di ba? Ang iba malupit na God, may messenger din na malupit. Sinusulat nyo kasi ang mga hindi maganda ng mga kabulukan ng mga messenger na yan. Kung sino siya. Yeah, taken for granted na nangyari talaga yun. Naisulat. They didn't know na hindi pang civilization yung mga sinusulat nila. They thought na tama. Kaya hindi nila alam na nag-advance yung mga tao na makapag-discern kung what is the best life human should follow. Kaya yung mga kabulukan nung panahon pa noon na isulat. Bakit isinulat mo yung mga masasama? Sa atin ngayon, 9 or 6 years old or 9 years old, hindi dapat ikakasal sa mga matatanda. Nung araw kasi pwede. Sabagay wala pa namang established government. During those times, maybe it's allowed by a group of people. Kaya lang i-compare mo sa Holy Bible, mahiya ka kung ganyan ang ginawa ni Jesucristo, maraming kabulukan. Kaya compare na lang kaya natin. Akalain mo tong Hamas na to, proud sila, no, na ano lang, magkatabi lang yan. Siguro pag na-travel mo lang doon sa kabila, walang 10 minutos nandun ka na sa kabila. May wall yan, no? Separated by wall, yung parang bakod, fortified, matitibay na bakod. Ngayon, wait, pagbili kaya tayo balik tayo mamaya. Tumingin yung tindira ng barbecue steak. Banana steak. Okay. Gagawa ka ng bagay na yun ang mga ginagawa ng mga sinasabi nating may masamang balak sa kapwa-tao.
magkapitbahay kayo. Ang problema kasi dyan, may sinusunod na parang iba ang inspirasyon nila na utos daw ni Lolo. Utos ni Lolo. Pwede ba yun? Lolo mad mo ha? At kung makapatay sila ng taga-Israel na Jewish, non-Christian, non-Muslim, at mga Christians, kahit na anong kasalanan nila, mapunta sila ng langit at hindi sila makatikim ng hellfire. Sir, kahit walang impyerno at langit, sir, ibaon mo na lang sa utak mo ngayon. We have this kind of feeling na may plight. Pag natakot ka, there's plight, parang avoid danger and pain. See? So normal ang tao ng ganyan, kahit walang langit, walang impyerno. Ito na lang ha. Subukan mong tusukin ang dulo ng kamay mo, ng karayom galing sa hospital. Kahit na di ba masakit? Iniiwasan nating masaktan. Kahit na yung cockroach, tumatakbo dyan pag nakakita ng pangit katulad mo. Oh, di ba? Flight from danger. Sabi ng iba, guilty ka pag flight daw is indication of guilt. Di wow. O, di ba? Yung iniiwasan mong masaktan, yan. Avoid pain. Ang nervous system ng isang tao is lalong-lalo na normal ka, you don't have to entertain pain, especially sadness. Ngayon, patayin mo ang buong lahi, the world will mourn about it. Kayong mga nasaniban ng demonyo ng radical Islam, demonyo ng radical Muslimism. Is that the way we live? Kahit na walang heaven, walang hellfire. Look at your surroundings. Sikat na ang mga gadget natin, advanced na tayo. Huwag naman natin ibalik sa Stone Age, sir. Ano bang nangyayari sa inyo? Just because you have the Muhammad, just because you have the radical Allah, the radical Muhammad, you will do that? The world will mourn. Magluluksa ang buong mundo. Dito ako nagsusundo ng apo. You mean ubusin mo ang lahi ko? Ha? Is that the way you spend the rest of your life? Nung binigyan kayo ng United Nations ng pera, lalong-lalo na refugee daw kayo, 70 years refugee. Yan yata ang time na pumasok ang mga Luzon, Visayas at ibang mga lahi sa Mindanao. Yan mga umasinso ng Mindanao, sir. Kayo 70 years
Diyan sa Gaza, palamunin. Nagpaparami kayo ng lahi dahil gusto nyo i-occupy ang buong mundo. Is that the way a right mind operates? Anong morality ang nandyan? Anong morality ang nandyan? Mali yan, sir, mali. Nung pumasok ang mga tao sa Mindanao, inayos nila. Kaya ito na ang Mindanao ngayon. Ito yata ang pinakalangit sa Pilipinas. Daming pagkain dito. Mababait ang mga tao. Sa inyo dyan, mula noon 1948 hanggang ngayon, nagdadasal kayo na ubusin nyo ang mga taga-Israel galing sa Jordan River, from the river to the sea, papunta ng Mediterranean. Ubusin nyo. Gusto nyong pumatay? Oy, ano nangyayari sa inyo? Siraulo yata kayo eh. 70 years hanggang ngayon, hindi man lang kayo matuto na mabuhay ng tama. Gusto nyo kayo ang susundin ng buong mundo. Kaya nakafocus tayo dyan sa Hamas, sa Gaza Strip. Mga taong grasa katulad ko. Taong grasa. Di ba? Balik tayo kasi tumawag yung anak ko. Siya lang daw magsusundo sa kanyang anak. Magsusundo sa aking apo. Siya na lang daw. Okay, balik tayo. Bibili na tayo ng barbecue steak. Banana steak. Para mayroon tayong pananghalian. Dito tayo sa Chinatown. Ayan ang Chinatown, oh. Yan. Cordal City to, Marbel. Sabado, punta ka dyan. Siguro pag bumili ka ng baro, gaya nito, ito. Diyan yan galing, 20 pesos. 20 pesos lang. Diba dyan, 50? Medyo okay, manipis to, hindi maganda. Ito na nangyayari sa Mindanao, sir. Hamas, Hezbollah, Houthi, Boko Haram. Paborito ko itong topic na to eh. Pareho tayo radikal eh. Mabuti na lang ako radikal pero for peace. Ha? Peace na matahimik, hindi yung for peace na pipipipi. Ha? Pangayo, ungko, pauli, pamuyayaw. Gusto ko katahimikan, lalong-lalo na itong mga anak ni Abraham. Huwag nyo naman sabihin na may nangyayari kay Dr. Maga na masama. Dahil naiinis na sino bang hindi mainis sa inyo? Pinapalamon kayo lahat ng pera dyan sa Hamas, ha? O Lebanon. Lalo-lalo itong Iran na to, daming tunnel siguro dyan. Silang pasimuno ng gumawa ng tunnels eh. O ito mga taga-Iran na mga radikal. Radical Islam ko, no? Sir, dyan pa lang sa Hamas, ang lahat ng ayuda ng United Nation, pati yung mga water pipe na sana inumin nyo, may madaluyan ng tubig para masuplayan kayo ng tubig. Lahat ng pera halos 90% hindi nyo ginamit sa edukasyon, sa school, sa mga laruan ng bata, sa research, advanced hospital. Hindi. Ginawa nyong tunnel, napakalawak na tunnel sa ilalim ng lupa for the purpose of killing your neighbors. Napakabalasubas naman yung
Religion ba yan? Walang kwenta ng mga tao yan. Sira ulo. Sira ulo. Itong mga terorista na ito na naniniwala kay Muhammad. Muhammad na terorista. Kasi may Muhammad yata na mabait eh. Oo. Ang sinusunod nila yung demonyo eh. Kaya ako parang maiyak ako pag may nakita akong nakaluhod at nakahalik sa lupa at nagdadasal. Para ako maiyak dahil they are worshiping God. They don't tolerate killings and terrorism. They don't do that. Kaya pag nag-post ako, para akong maiyak. Bakit ganito? Ganito ang mundo. Si Allah ba ang pasimuno ng terrorism? Parang hindi naman. Gawa-gawa lang kasi ng tao yan. Produkto ng demonyo dahil ayaw nyo kasing maniwala sa Holy Bible eh. Pag sinabi ang Holy Bible, yan ang tama, yan ang totoo. Pinanganak na ang gumawa sa atin, naging tao na kasama natin, ayaw nyo pang tanggapin. Gusto nyo, kayo ang mga special child. Kayo ang special child. Kayo na kayo. O, di ba? Nakawala ako ng mga brokenness ito. Pakinggan mong sounds na to. Brokenness about Jesus Christ. Brokenness meaning maiyak ka receiving the holiness of the hour, of the moment. Kaya sabi ko, nandito na lahat. Advance na tayo. Advance na tayo. Ano na tayo sa umangat na tayo. Ang mga sasakyan natin advance na, nagsasalita ng mga sasakyan. You can talk to your car, yung BYD namin, first hybrid. Pwede siya, but ano yan, ng electric lang. Pwede siya gas. Tapos pag na-on mo yung i-engage mo siya, hey, sabi mo, BYD. Nagsasalita siya. Okay. Go ahead. Nagsasalita ka sa sasakyan. Para may utak. Advance na tayo, hindi na tayo dapat bumalik pa sa medieval, yung mga fundamental beliefs na mga lumang beliefs. Wag na. Let's go forward. Hayaan nyo na yung terrorism na ano yan, yung pumatay ng kapitbahay. Alam ko kasi may parang sa Ilonggo pa dumot. May dumot ka na sumasama talaga ang loob mo na gusto mong bumawi dahil yung propeta daw na galing Saudi Arabia na nakatanggap ng message galing sa angel angel gab o kambing na may bangs o kabayo na may bangkil. Nilason daw ng Jewish woman. Kasi itong Jewish woman nag-serve sa kanilang propetang pike na pedophilia, na hayop sa laman.
Sinulat nyo kasi kaya sinulat nyo pa kasi kaya nakita namin, nabasa namin na may ganoon pa na nangyari. Yun, ginagamit-gamit na yung Jewish woman dahil yung Jewish woman yan, galing yan sa Medina. Nung nag-take over sila sa Medina, pinatay yung mga lalaki, kinuha yung mga laman. Nagpakasarap sila sa laman ng mga babae. Nilason siya ng isang babae doon na ginagamit-gamit niya, nilason siya. Nung nilason siya, nagkanda hirap itong propeta ito. Sino kaya to? Hindi naman Holy Spirit ang gano'n na mga gawain eh. So, gawa ng demonyo yan. Di ba? Gawa ng demonyo yan. Nung namatay, siyempre namatay, si Jesus Kristo, buhay. Bili muna tayo ng barbecue steak. Dito. Mag-sounds lang kayo. Wait, mag-brokenness kayo sa gospel song natin. Okay. Ang dali lang. Hindi kayo maniwala sa akin eh. Kaya, ang generation curse, 1,000 more than 1,400 years ago, kasi mga ano yun eh, first century, mga 500 years, 570 pinanganak tong pinaka special child ng Saudi. Pinanganak 570. Namatay siya 632. Ganon. Ngayon kung hanggang ngayon, year 2000, 1,400 plus years. Grabe ang galit nila. Gusto nilang patayin ang mga Jewish people dahil daw sa ginawa ng Jewish woman sa kanilang propetang piki. Yeah. Di ba? Di ba? So, may galit, may kinikim-kim na galit. My goodness. So, iwasan na yan. Kita mo yung paligid natin. I-improve natin yan dahil advance na tayo. Stop this kind of grabe ang treatment nila sa bihag eh. Parang hindi sila tao eh. Nasa niban yata ng demonyo. Talagang demonyo ang mga tao na yan. Yeah. So, wala. Yan ang nangyari sa buhay natin. Tagay ko 5 kastik, wala lang sang harina. Wala harina, wala kalamay. Dagol. Ano ganito ngalan sa tong isa? Dagol. Lima lang. Nang wala lang harina, wala kalamay. Ano ngalan mo? Dagol? Nathan. Nathan. Din si Dagol. Gapang laba. Si Nathan gali, Nathan. Bensin ko lang. Okay. Ano ya pangalan mo ya? Mika. Manghod mo si Nathan? Kaya pa. Hindi ka? Nanay mo si Kwan? Joy. Ikaw, Joy? Bata mo na si Nika? Okay pisan-pisan sa mo ba? Kadadlaw go bra. Sige, Joy.
Thank you. Salamat man. Simple life. Mabubuhay ka dito sa Pilipinas kahit walang advanced na gadget. O yan, palayan, oh. Mabubuhay ang tanim dyan. Tingnan mo paligid. Walang gutom dito. Walang ayuda dito. Kalain mo 70 years ang Gaza. Hanggang ngayon pinapalamon. Sinusuplayan ng pagkain. Tapos nagigira. Supply ng pagkain, tubig, gira. Ihinto na lang kayo ang supply dyan. Para magugutom na yan sila yung mga special child na yan. Special children. Di ba? Dahil sa maling paniwala. Kasi kung tama ang paniwala, kaya naniwala talaga ako sa Kristyanismo. Naniwala ako na tama to eh. Tama itong Christianity na ito. Yung kahit na hindi Christian ang tawag niyan, sumunod ka sa buhay ni Jesucristo nga nakasulat. Sundin na lang natin yung pinaka basic na gagawin para maging tahimik ang mundo. Yung reflection ko kasi advance na ang medicine. Pag nagka-problema ka sa mata, tatahiin ang mata mo kung may sugat. May problema ka sa health, marami tayong super specialist. At ngayon, hanggang ngayon, maraming nagkakasakit. Ngayon, buhay pa sila. May cancer sila sa bituka. Colon cancer. Yung iba namatay na. Ang iba ngayon, heart attack. Nandun na sila sa ibang hospital na advance. Kayong mga taga-Gaza, are you sure na sa inyo lahat ang gadget na maganda? Can you duplicate or replicate the talents of other people? Nung pandemic lang, every time na may vaccine, including Chinese vaccine, COVID-19, binibili ng Israel bawat bagong bakuna. Gusto nilang mabuhay dahil alam nila ang science is not a foolish thing to do. Sa inyo, pag may armas lang kayo, may tunnel, itong taga-Gaza, palagay natin tong mga terorista na to, pag may armas lang kayo na hindi naman kayo marunong mag-manufacture ng armas, supply ng ibang mabuang ng katulad nyo, mayabang na kayo. Anong advancement ang nakikita namin sa inyo? Wala. Anong advanced technology na dapat namin gayahin? Siguro I am only dreaming to go to that place to see the magnitude kung hindi nasira yung mga tunnels nyo. Gusto ko na tingnan kung paano kabulukan mga utak nyo na gumawa ng mga tunnel sa ilalim. May mga secret tunnel pa daw ngayon. Ha? Para ano? Para pumatay ng kapitbahay? Tama ba yan? Tama bang religion nyo? Luko-luko tong mga luko-luko yata tong mga radical Muslim na to at radical Islam. Buang talaga to. Walang sa tamang pag-iisip to. Dapat kayo ikulong eh. Ha? Dapat sa inyo sa kulungan. Dapat hindi kayo sa free world. Kasi kung manalo kayo mismo magpatayan, hindi kayo magkaintindihan. Kaya balik tayo kay Jesucristo. Siya lang daan, siya na lang, wala nang iba eh. Walang iba. Pati itong mga politisyan na to, ang yabang-yabang, para kayong Diyos. Napakawalang hiya nyo. Proud pa kayo pa abroad. For what?
Hindi nyo naman ginagaya kung paano ang government sa abroad eh. You take advantage of the weakness of the Filipino people. O, kinakawawa nyo ang Pilipinas, sir. O, wala kayong kwenta. Minsan sinasabi ko, sa isip ko lang, bakit pa nabuhay ang mga ito? O, di ba? Bakit pa kayo binuhay? Hindi ko naman yung sinasabi na papatahin. Na mamatay sana kayo. Hindi ko sinasabi yan. Parang nagsisisi yatang gumawa sa inyo na nabuhay kayo. Napakawalang kwenta nyong tao. Gusto nyo lang kayo. Honor, power, connection sa inyo na lahat. Huwag na tayo maglukuhan. Okay? Huwag na tayo maglukuhan. Hindi natuloy yung aking sundo. Bumalik tayo sa farm road. Susunduin daw ng daddy niya. Dahil nag-break sa mga procedures na ginagawa. Ano mga espesyalista na to? Ang galing eh. Pero sa lahat ng mga espesyalista, kahit ano pang marating mo, lalong-lalo na ito pag nag-opera ng utak, 500,000 surgeon pa lang. Wow, my goodness. Kaya ang iba gusto na lang magpunta ng Canada, US o saan, Australia, yung may mga healthcare na maganda na walang babayaran kahit papano. Dami talaga tayong babaguhin eh. Mga kabulukan ng Pilipinas, hindi ko maintindihan. O kaya salamat sa panonood. Malapit na tayo sa ating paruroonan, ha? We arrive at our destination. Oh, salamat. God bless our words today. God bless you and keep safe, ha? Okay. God bless you and keep you. God shines His face on you and be gracious unto you. God turns His face to you and give you peace. Numbers yan eh. Book of Numbers, chapter 6, verse 23 to 26. Parang ganun. Oh, Numbers yan, chapter 6. Oh, kita mo yun? Patawa-tawa ka pa, sir. Hindi ko maniwala sa iyo. Ayan, isa sa mga hypocrite yan na nasa pulpito, pretending to be holy. Wala. Ganon ang basic na treatment ng or thinking ng tao, to take advantage of their people, take advantage of their position, na sinasamba sila parang tao na uto-uto. Maraming mag-clap, nagbabalon naman ang ego. Sa akin hindi ako magka-clap. Kahit magsuot lang ng barong at saka coat and tie, parang ayaw ko maging tingnan na Maginoo. Tingnan ko mo ang mukha ko, parang hindi na ma-drawing. Wala akong arte. I am nobody. I don't care about the eyes of the people staring at me. Basta ako lang ginagawang masama. O, di ba? No, halos lahat ang gawa natin ay tama. Okay, salamat sa panonood, ha. Sana marami tayong nakukuha na aral ngayon. Hindi talaga maalis-alis ang aking thinking sa almost everyday na topic yan. The making of a terrorist. The making of Hamas, ha? Ano tawag niyan? The making of the most brutal people of the world. Wala kayong damdamin ito eh. Nung hinuli nyo at nakidnap, ginawang captives ang mga tao sa kibbutz, doon sa mga peasants, mga farmers. Isang grupo lang, parang barangay lang eh. Ha? Nung pinatay nyo sa
short span of time na pinakamaraming patay, kinuha nyo yung mga tao doon, wala naman silang kasalanan. Nung naging bihag na, hindi binisita ng Red Cross, ayaw din ng siguro ng Hamas. Hindi naman sila prisoner of war. Kahit na sabi ni Muhammad, huwag saktan ang mga prisoners eh. Yung mabait na Muhammad, dalawa siguro yan eh, kasi may gumawa ng terrorism. O brutal yung isa, no? Jihad yung isa. Napakabait naman ang mga sinusulat ni Prophet Muhammad. Marami. Kaya lang may extremism, kaya demonyo yun. Yung gumawa ng extremism, demonyo yun. Hindi normal na tao yun. 'Di ba? Okay, bye-bye. We raise you up with our praise, and as we worship in the throne, and as we worship in the throne, and as we worship in the throne, come Lord Jesus and Tama at maayo. Ipamangkin ko to eh. Nung una pa kasi yan umupo, nag-comment ako sa may publication kasi na vlog. Congratulations, Tamayo Jr. Ang aking reply doon, Tamayo, tama at maayo. Tama kag maayo. Sumikat. Sino kayang kumupya doon? I do not believe that we have the same brain. Akin brainchild yun. Mabilis ako sa punchline. Hindi ko inangkin ha. Ang tanong ko, sinong nakapulot? Tama kag maayo. Akin yun, kipapabot yun. To be honest, dapat ang nag-invento yan, ibalik sa akin, the rightful owner. Kay Dr. Magan yan. Tapos ang problema, kung ayaw mo, di yan ang problema sa mundo. Infringement, plagiarism, kopya-kopya. Be honest kayo, hindi magkamayaw ang mundo dahil sa dishonesty. Dishonesty. Alam mo na kung ano ibig sabihin yan. Gusto ka umupo para you will deceive people and look like you are doing the right thing to do, the right thing on this planet, the most righteous thing. Pero hindi, malisyoso yung sadya mo, kaya hindi ako believe sa inyong mga style at narrative. Trust me may kaibigan ako, sir, punta ka dito, nagpunta ako dyan, tulog ka paano, magpunta ka sa bahay, nagkakasakit ako baka mahawa ka ng aking ubo. Sir, ako na lang mapunta dyan after 1 month. Saan ka? Ganyan, dun sa Sulueta, sa Romel. Siya ang caretaker dun, pero siya may-ari. Sabi ko, sir, wala lang tayong negosyo kaya ayaw ko. Gusto ko religion lang at politics. We can separate the church and state, but we cannot separate the religion and politics. We have to talk about the attitude of politicians and attitude of people in the pulpit. Kaya may HPG, hipokritong public goons. HPG. Hipokritong politiko sa grupo. Hipokritong father. Pastor. Thank you. We are here. We arrive at our destination. Sana natuwa kayo, may nakuha kayong aral. Kaya do not take for granted papabot. Marami kayong matutunan. Kaya you go back
You say sorry na left the group ka. Love you. Okay, what shall we do today? Oh, mayroon na akong nabiling banana steak. Oh, yan. Lunch. Pang lunch na natin to. Mayroon na tayong lunch. Kaya ayaw kong kumain ng kanin pag tanghali. Oh, may saging. Ano pa? Saging. At saka, ay, bibili pa ng Skyflakes. Biscuits lang. Yan, thank you, ha? Kaya mag-ingat kayo sa health nat. Alam mo, pag hindi tayo healthy, wala tayong magagawa sa mundo. Sa akin ngayon, kung hindi ako healthy, hindi ako makapag-vlog. Minsan may vertigo ako, parang hindi ko na alam ang sinasalita ko. O kung marami ako mali dyan na nasa salita, lalong-lalo na nagagalit ako sa Hamas, baka may vertigo ako, ha. Hindi, ibig kong sabihin, health is wealth. Pag healthy ka, mayaman ka. Kaya magpolitisyan na kayo. Pag-agawan nyo yung mga era, mga revenue allotment ng isang lugar, budget ng senator, budget ng congressman, yan, pag-agawan nyo yan dahil pag marami kayong mga budget, you are healthy. Sana hindi naman kayo ma-demonetize o hindi kayo mahawa ng mga demonyo pag may pera kayo. Di ba? Minsan kasi pag marami kang pera, you can do anything. Nakakalimutan yung gumawa sa iyo, eh. Nakalimutan yung Hesukristo natin, eh. No? Papunta-punta pa kayo sa simbahan. Pa-donate pa kayo ng malaki. Pagawa pa kayo ng simbahan. Tapos DPWH pala kayo. Deceptive people without honesty. Okay, sounds at gospel songs. Buksan natin yung gate ng palasyo. I love you, bye bye. Yeah, love to, eh. Yung isang German ayaw niya ganyan. Siguro may mga meaning to. Nakita ko nga sa Google, eh. Hindi love ito, eh. Pero sabi ko, turo yan ng dip and mute sa akin, yung pamangkin namin. Okay. Yabang ni Papa Bot, no? Nakakutsi. Bigay lang ng anak to. Bigay ng mga anak ko. Nag-down payment sila at saka pinahirapan pa ako. Sana na-cash na lang nila, no? May monthly pa ako ng 3 taon. Anong bata pa ako, nagtatrabaho. Dami ko sasakyan, kailangan second hand kasi yung ang 80% nasa ano lang, savings. 20% lang yung kaya hindi ako bumibili ng at sa grasya naman na may trabaho dahil kung wala yun hindi tayo nakapagtrabaho ng tama, wala tayong hanap buhay, gutom din. Oo. So salamat Lord God sa bigay mo na biyaya, ha? At saka mga biyaya dyan sa mga nanonood sa akin, bigyan nyo ng biyaya gaya kay Papa Bot. Wag lang back pain, ha? At saka hemorrhoids, spinal injury, wag na lang. Akin na lang yun. Okay? At saka yung walang ngipin sa harap, wag niyong ibigay doon sa mga nanonood sa akin. Meaning, just be healthy. Pray for protection from God. Ha? Okay lang? You pray. You call upon the Lord, no? Hindi na kailangan ng ang service provider. Ha? Hindi na kailangan ng maraming santos.
Call Jesus Christ right now. John 3:16 lang. God is so merciful through Jesus Christ. Yan lang, may peace of mind na tayo. Huwag nang paluhod-luhod yan at halik-halik sa lupa pero may baril. Dahil gustong pumatay na. Okay, bye-bye. Thank you. Oh. Dito na tayo sa ating lungga. Bye-bye. Okay. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you, God. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever, I'll love you. Forever, I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Sing it together, my Jesus. Social yung bahay ko. Puro invention to eh. Pag napunta ka dito, matrap ka, hindi ka makalabas. Puro invention to dito. Yung sliding door na yan, gravity method lang yan eh. 2 pulley at sa mineral water, yun na. Lagyan ng pabigat sa kabila. Siyempre, pabigat sa kabila, mag-close siya dahil may gravity method eh. Yung mineral water na yan, yun ang hihila sa door para kumilos at magsara-sara. Kaya hindi yan free power lang yan, free energy. DIY lang ni Papa Bot. Bye bye, thank you, God bless you. Yeah. My Savior, Lord, there is none